Karma is real, ma'am. Yes, karma is real. Deserve sa kanya yon. Umani ngayon ng samot-saring reaksyon ang nangyari kay Mima Alicia at marami ngayon sa mga netizens ang naglabas ng kani-kanilang saloobin at opinyon. Hindi lang siya o sila ang nagsasabi na karma o deserve sa kanya ang nangyari. Dahil kahit mapunta ka man sa TikTok, Facebook o YouTube, mas marami ka talagang mababasang nagre-react na karma at deserve niya ang nangyari. Dahil daw sa mga ginagawa at pinagsasabi niya noon kay PRRD at Vice Presidente Inday Sara Duterte. Di ba sinasabi ko lagi na there is a karmic debt? Ibig sabihin, pag gumawa ka ng masama sa kapwa mo, hindi ka man singilin ng karma ngayon. Nagkaroon ka na ng utang kay karma at sisingilin ka niya in due time. Pag sayaw-sayaw niya ng tatayin niyo karton o uwing nakagarapon o kaya bring him bones, ganyan-ganyan, bumanda sa kanya. Masama kasi yun, magwi-wish ka ng masama sa kapwa mo. 10 times ang balik sa'yo, no? At dito na nga pumasok ang malaking tanong. Sino nga ba talaga ang may matinding motibo sa nangyari kay Mima Alicia? Sa gitna kasi ng may ingay na usapin online, kapansin-pansin na mabilis na uwi sa politika ang mga haka-haka at kaagad na idinikit ang isyu sa pamilya Duterte. Matatandaan natin na si Mima Alicia ay naging aktibo sa kanyang mga matitinding pahayag at mambabatikos laban kina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte, kabilang na ang mga hindi kumpirmadong aligasyon at usap-usapan na ipinukol niya sa mag-ama. Ano yan, umakting si Digong ba? Wala bang mas malala dyan? To the point na itong si Digong nag-aagaw buhay. Dapat ganun yung nag-aagaw buhay. So, tangay na mo! Magnanakaw ka! Grabe yun! Tangay na... Dahil dito, marami ang nag-uugnay ng kanyang mga naging pampublikong pahayag sa mga kaganapan ngayon. Subalit sa kabila ng lahat ng mga political narratives na ito, may isang napakalagang personal na anggulo na viral ngayon sa social media na dapat din natin malaman at tingnan ng napakaigi. Sapagkat kung ating babalikan o para sa mga hindi pa nakakapanood ng video, mismong kasing si Alicia ang naglabas ng sarili niyang video noong siya ay nabubuhay pa. Dito ay makikita siyang umiiyak at buong tapang na ipinapakita ang mga pasa sa kanyang katawan, mga pasang nakuha niya mula sa pananakit sa kanya ng kanyang sariling ex-boyfriend. Ito ang mga detalyeng dapat ay hindi basta-basta nabubura o natatabunan ng usapan, ang mismong personal na buhay, mga pinagdaanan at ang totoong kalaban o nakatunggali ng biktima. Isang napakahalagang linaw ng katotohanan na kailangan natin malaman. Narito pakinggan at panoorin po natin ang buong video. Okay, kaya ako ginagawa ang video na to ay hindi para i-content siya. Okay, gusto ko lang basagin ang naratibo na pinapakalat ng mga BBM vloggers and nag-join force na sila with kakamping vlogger. Ano ba yung sinasabi ko? So, namatay si Alicia sa bahay niya, binaril siya sa ulo. Sa mga hindi nakakaalam, si Alicia ay kilala na palamura sa Vice Presidente at kung ano-ano ang mga pinakalat niyang fake news doon sa isa niyang video kasama ang kaibigan niya. At para mas maunawaan ng lahat kung bakit grabe na lamang ang reaksyon at saloobin ng ating mga kababayan online, ito ang isa sa mga video na tinutukoy ng ating kabayan kung saan kasama ni Mima Alicia ang kanyang kaibigan na tila nagbibigay ng matitinding salita at patutsyada labang kay BP Sara Duterte. Tangina mo, Sara! Tangina mo, Sara! Tangina mo, te! Magnanakaw ka! Magnanakaw ka! Grabe yun! Tangay na... May basketballista ka daw? May tomboy ka pa? Tangay na... Sara, tangay na mo! Tangina mo! Si Alicia Lipata sa totoong buhay ay BBM vlogger. Before siya maging BBM vlogger, kilala po siyang supporter ng mga dilawan ni Trillanes, ni Rizon Tiberos o Laila Dili. May picture sila, hindi ko na maalala. So yun na nga, 21 hours ago, meron pa siyang nakita pa siya sa isang video ng isang content creator din na BBM vlogger, and 20 hours ago nakapag-upload pa siya sa kanyang Facebook and YouTube channel. Yung post niya kagabi is about Vice President Sara Duterte na nagre-request sa Senate na magdadala sila ng sarili nilang kitchen equipment at caterer. At kinu-question niya na bakit kailangan yung magdala ng caterer sa Senado, hindi ba masarap yung pagkain sa Senado, may balak pa kayong lasunin ng mga tao doon. Yun yung naratibo niya kagabi. So eto na nga, binaril po siya kagabi sa kanyang bahay, headshot. And then, after pumutok ng balita na nabaril si Alicia sa bahay niya, ang naratibo ng mga BBM vloggers at kakamping vloggers ay ang suspect ay DDS. Troll. Gusto ko lang ipaalala sa lahat na walang troll ang DDS. Ang mga DDS po ay organic. May mga mukha kami, may mga pagkakakilanlan kami, at lahat po ng DDS supporter ay totoong tao. Never po nag-hire ng troll farm ang kampo ng mga Duterte kasi hindi na po kailangan. So yun po ang kanilang naratibo sa araw na ito. Ang pumatay kay Alicia ay DDS, troll. Ang mentality ng pumatay kay Alicia ay Duterte mindset. Yun ang pinapakalat nila.
Gusto ko lamang pong bigyan kayo ng context sa nangyayari, no? Hindi na po kasi kayang ipagtanggol ng mga BBM vlogger ang realidad ng buhay sa Pilipinas. Kahit ano pong full blast media boosting ninyo na bumababa ang krimen sa Pilipinas ayon sa report ng DILG, kabaliktaran po yun. Hindi po bumababa ang krimen sa Pilipinas at hindi rin po bumababa ang paggamit ng droga sa Pilipinas. Gusto ko din po kayong bigyan ng isang background about kay Alicia. Meron po siyang ex-boyfriend na polis. Just recently po, nagkaroon po sila ng alitan ng kanyang ex-boyfriend at nag-file po si Alicia ng vowsy sa Pasay. Pero na-dismiss po yun. Ito ang video na viral ngayon sa TikTok at Facebook kung saan nagpakita si Mima Alicia ng matinding ebidensya at mga pasa na magpapatunay na sinaktan siya ng dati niyang kasintahan. Isang patunay na may mas malalim pa pala siyang personal na pinagdadaanan. Panoorin natin ito. Tingnan niyo. Ano ba? Yan ba yung sa kamay ko? Kasi gumawa naman kami ng kasunduan. Hindi ko na lang po ipapakita. Pero, meron pong perma yan ng ng lalaking yun. Ang akala ko, hindi niya nauulitin. Pero inulit niya pa din. Pumunta sa bahay, may dalang kutsilyo. Yung kaibigan ko, muntik niya pang saksakin. Pag meron akong mga kaibigan, sinasabi niya lalaki ko daw. Kaya ang tanong ngayon ng marami na mababasa natin sa comment section, particular na sa video ito, bakit daw sa kabila ng ganitong malinaw na personal na impormasyon at ebidensya, politika pa rin daw ang pilit na idinidikit ng iba? Narito pa ang patuloy na pahayag ng ating kabayan. Bakit niyo po pagbibintangan na ang pumatay kay Alicia ay DDS? At bakit niyo po i-connect na naman sa mga Duterte? Hindi ba pwedeng personal? Gaano niyo po ba kakilala si Alicia? Para mag-create kayo ng naratibo na ang may galit sa kanya ay mga DDS. Wala po kaming pakialam sa inyo. Wala po. Dito ako sa isang taong tunapipikon Pebbles Talakera, para ipagkalat mo sa social media mo na ang mastermind sa pagkamatay ni Alicia Lipata ay si BP Sara at ang INC. Ang katawanan mo yan ha. Ito yung post ni Pebbles Talakera. Basahin ninyo. Hindi pa nagkamali si Charlie. All my infos are legit. I am encouraging all BBM bloggers and bloggers na nagtatanggol sa presidente na magpa-blatter. INC at Sara, pulong Duterte ang ipalagay ninyo sa blatter. Sara and pulong ang nag-utos. All BBM bloggers will receive warrants of arrest without due process para hulihin ka ng walang warrant of arrest, and some of us after warrant of arrest ay itutumba. Dahil sa umaksyon ng gobyerno sa fake news at nasampulan na ang ibang DDS bloggers like Jason Sa, nagsanib puwersa ang Iglesia ni Cristo at Sara Armin na sampahan tayo ng kaso at itumba kayo. Waiting for the names of the bloggers, pero meron ng 3 na nasa list. Hindi ko pa alam yung 3 ay nasampahan na ng kaso. Mag-ingat mga kapatid, huwag kayong matakot sa INC. Ipopost ko dito ang name ng mga vlogger. Diba? Yung uri ng pagko-compose niya ng post, sobrang disturbing, knowing na sure siya kung sino ang may pakana. So sobrang daming bumabati ko sa mga Duterte at sobrang degrading na talaga ang mga sinasabi against sa mga Duterte. Hindi kayo pag-aaksayahan ng panahon ng mga yan. Si Trillanes nga hanggang ngayon buhay. So huwag kayong mangarap na pinapansin kayo ng mga kampo ng mga Duterte. Wala kayong impact. Oh, mga realista, ano bang sabi nyo? Igalang si Alicia Mema dahil patay na? Bakit? Ginalang ba niya si Tatay Digong at si BP Sara? Yung buhay pa siya, minumura niya silang dalawa. Tapos sabihin ninyong igalang, deserve sa kanya yon. At hindi lang yan, maging ang mga popular na netizen at sikat na vlogger ay kinalampag na rin para magsalita at sumama sa panawagan ng hustisya para kay Mima Alicia. Isa ang kilalang content creator na ito sa mga hiningian at tinawagan ng pansin ng publiko. Ngunit ano nga ba ang naging sagot at reaksyon niya rito? Panoorin at pakinggan natin itong ating isa pang kabayan. Hindi naman kasi nakaka-inspire. Yung pag-vlog niya, yung mga content niya, nagmumura siya. Anong makukuha mabuti doon sa mga content niya? Puro mura maririnig mo. Walang may inspire doon. Kahit patay na siya, anong legacy ang kanyang naiwan? Yung pagmumura niya? Yung mga chismis?
na pinagsasabi niya online? Yun ba yun? Tigilan nyo na ako kasi ayoko sa kanya. Ayaw ko siya bilang vlogger kasi ayaw ko yung mga content niya. Hindi ko gusto. Kayo na lang manawagan kung gusto nyo. Karapatan nyo yan. Kung natapos mo ang video kabayan at napakinggan mo ng maayos ang buong pahayag at mga ebidensya ni Mima Alicia tungkol sa kanyang personal na buhay, sa tingin ninyo, sino kaya ang posibleng nasa likod nito o dapat maging pangunahing suspek? At bilang isang Pilipino, kung kakalampagin ka na manawagan ng hustisya para kay Mima Alicia, sasama ka ba? Ipapanawagan mo rin ba ang katarungan para sa kanya sa kabila ng lahat? Pakikomento ang iyong saloobin sa ibaba. Maraming salamat.